Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 3 PM edition. Pangulong Marcos, hindi isinasara ang posibilidad na magkaayos muli sila ni VP Sara. Hindi inaalis ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang posibilidad na magkakaayos pa sila ni Vice President Sara Duterte. Pahayag ito ng Pangulo, kasunod na rin ng mga hindi magagandang salita at banta na nabitiwan ng Vice Presidente sa Pangulo, at kay First Lady Liza Araneta Marcos. Sa ambush interview sa Pangulo sa Quezon, natanong kung sa tingin nito ang relasyon niya sa Vice Presidente ay nasa point of no return na, o hindi na maaaring maging maayos pa. Sabi ni Pangulong Marcos, never say never. Ibig sabihin, hindi pa isinasara ng Pangulo ang posibilidad na muling maging maayos ang ugnayan nila ng ikalawang Pangulo. Kung matatandaan ngayong araw, una na ring kinumpirma ng Pangulo na lehitimo ang kumalat na text message kung saan nananawagan siya na huwag nang ituloy ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente, lalo't wala namang mapapala ang mga Pilipino dito. Samantala, House Blue Ribbon Committee, hindi nagkulang sa pagbibigay abiso na kanselado ang pagdinig ngayong araw. Nanindigan si House Blue Ribbon Committee Chair Joel Chua na nabigyan ng abiso ang lahat ng resource person ukol sa pagdinig ng komite, kasama na ang Office of the Vice President, na kanselado ang hearing ngayong araw. Ayon kasi sa legal counsel ni Vice President Sara Duterte, late na nalaman ng bise ang kanselasyon ng hearing ng Kongreso, kaya hindi siya nakaharap sa NBI. Pero ayon kay Chua, batay sa records ng Committee Secretariat, 4:48 PM nitong Huwebes ay napadalhan na ang lahat ng invitees ng abiso, kasama ang OVP na ipagpapaliban ang pagdinig ng komite ngayong araw. Lahat naman din aniya ng pinadalhan ng email ay nagkumpirma na natanggap ang abiso. Nagdesisyon ng komite na huwag nang ituloy ang dapat sanay ikawalong pagdinig para bigyang pagkakataon si VP Duterte na tumugon sa pagpapatawag ng NBI. Iniimbestigahan ng komite ang isyu sa maling pamamahala ng confidential funds ng OVP at DepEd noong si VP Duterte pa ang kalihim nito. Sa iba pang balita, 39 billion pesos na budget para sa AKAP ilalaban ng Kamara sa BICAM hearing. Inatasan ni House Speaker Martin Romualdez si Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co para ilaban ang nakalaang 39 billion pesos na AKAP budget sa gaganaping BICAM hearing ngayong araw. Tinanggal ng Senado nag-budget ng programa at inilipat sa ibang mga sektor dahil hindi raw kasama ang budget nito sa National Expenditure Program na isinumite ng Kamara. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 3 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 4 PM edition.